Tiniyak ni House Speaker Faustino Bogie D. III na dumaan sa tamang proseso ang proposed 2026 national budget. Bagamat pasado na ito sa Kamara, kine-question pa rin ng ilang kongresista ang ilang bahagi nito. Yan ang ulat ni Melales Mora. Tiniyak ni House Speaker Faustino Bogie D. III na dumaan sa tamang proseso at ginawa sa liwanag at hindi sa dilim ang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kahapon, formal na itong naipasa ng Kamara sa huling pagbasa at pagtitiyak ng House Speaker, patuloy pa rin nila itong tututukan. Dadaan pa rin kasi ito sa Senado at Bicameral Conference Committee bago ipadala sa Malacanang. Ang pagpasa ng budget ng bayan ay simula lamang ng ating mas malaking tungkulin. Ang tunay na pagsubok ay hindi lamang nasusukat sa plenaryo, kundi sa pagpapatupad. Ito ang ating panata. Ang pera ng taong bayan ay para sa taong bayan. Kailangan nating siguraduhin na ang pondong itong ginagamit ay tapat, may malasakit, at ipinagkakatiwala sa kamay ng may pananagutan. Sa ngayon, mariin pa rin tinututulan ng Makabayan Bloc ang unprogrammed appropriations sa proposed budget. May posibilidad pa rin kasi umano itong mauwi sa korupsyon, bagamat una ng tiniyak ng House Committee on Appropriations na nilinis na nila ang bahaging ito sa panukalang pondo. Merong probisyon sa unprogrammed appropriations na nagpapahintulot sa DBM na dagdagan ito ng kahit magkano mula sa ibang mga pondo ng unprogrammed appropriations. Actually, may backdoor pa rin dito. Kung gusto nila, ay pwedeng kargahan pa rin ng infrastructure projects ang unprogrammed appropriations. Sa pag-usad ng budget process, git ni Tino, mahalaga talagang matiyak ang open BICAM o pagbubukas sa publiko ng mga pulong ng Bicameral Conference Committee. Kaya panawagan nila sa Kamara, ipasa na ang resolusyon ukol dito. Ganyan din ang hiling ng Akbayan Party List. Dapat hanggang sa dulo ng budget process, lalong-lalo na sa BICAM, ay open siya so that we can be assured na walang mangyayaring insertions tulad ng mga naging controversial in previous budget cycles. Bukod sa gawing transparent yung proceedings, may pangangailangan din kung gusto talagang ipaunawa sa publiko, sa ordinaryong mamamayan ng proceedings, kailangan may effort na gawin pa rin ang Kongreso at Senado na ipa-simplify, di ba? Ang mga amendments na kanilang ginagawa na pwede namang gawin. Una nang tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos na kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso, isa ito sa mga bibigyang prioridad nila. Nakatakdang magbalik sesyon ang Kongreso sa November 10, pero kahit naka-recess, tuloy-tuloy naman ang mga magiging pagdinig ng mga komite rito sa Kamara. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.